Thank you, Mr. President. My distinguished colleagues, thank you for this opportunity. Good afternoon, Mr. President. This Monday, Luzon was placed on the red alert status due to additional power plant outages, Mr. President. The Department of Energy reported that the 316 megawatt GMEC or GMAC coal-fired power plant Unit 2 went offline on Tuesday due to a suspected boiler tube leak. The DOE stated that the plant is expected to be back online by June 8, 2021, Mr. President. Mr. President, this is on top of the reported power plants that were on outage Monday, including the GN Power Dinginan coal-fired power plant Unit 1, San Roque Hydroelectric Power Plant, and Sual coal-fired power plant Unit 2. We learned that from 1,285 megawatts force outages on Monday, Mr. President, this has increased to 1,579 megawatts Tuesday. The available power capacity on Tuesday also declined to 11,408 megawatts from the previous day's reserve of 11,729 megawatts, Mr. President, while peak demand is slightly higher from Monday's 11,514 megawatts to yesterday's 11,593 megawatt power requirement. Ano po ba ang epekto nitong rotational brownout, Mr. President, sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na doon sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bataan, Batangas, Camarines Sur, Nueva Ecija, Pangasinan, Isabela, pati probinsya ng Ifugao, Mr. President, and Mindoro Province, Mr. President. Mr. President, naawa po ako sa mga naghihirap nating mga kababayan, pati na ang mga naghihikahos na mga negosyo na apektado nitong brownouts, Mr. President. Karamihan sa mga work from home arrangement, Mr. President, ay umaasa sa mga gadgets at internet connection. Kahapon nga po, ang ilan sa ating mga kasamahan ay nawala ng signal dahil sa brownout. Okay lang po doon sa mga may mga generator sets. Pero paano po naman ang mga kababayan natin na wala po silang mga generator? Hanggang kandila lang po ang kanilang bilhin dahil walang budget po para sa ganitong sitwasyon. Emergency lamps at power banks, Mr. President. Mr. President, ano po ba ang contingency plans ng Department of Energy? We have the capability to address this problem, Mr. President. Nagkaroon po ng hearing on Joint Congressional Energy Commission noong April 27 upang pag-usapan ang power demand supply outlook for the summer. Matatandaan po natin na tinanong ni Senator Coco Pimentel si Secretary Cosi kung may chance ba, malaking chance na magkaka-blackout o brownout or power outage ngayong summer. Ang sagot po ng ating Secretary, I discussed the scenarios in case of power plant breakdown. He ended his reply by saying, through the end of the year, the supply is breaching the blue line. So we have enough contingency, regulating and dispatchable reserve. That is the comfortable level that we have. So to make it short, sa ngayon po wala tayong makikitang high risk kung magkakaroon tayo ng shortage. Patuloy pong nagtanong si Senator Coco Pimentel, Mr. President, tungkol sa estado ng power plants. Secretary Cosi said that they are very particular about the preventive maintenance of the power plants. Towards the end of the statement, Secretary Cosi said, sa simula pa lamang ng pandemic na ito, and I am very proud to say na the Energy Secretary prepared for a contingency of business continuity plan in case a situation arises. And in fact, mayroon tayo ngayong nangyari, and it is
it is major tinutuloy natin ang mga to make sure na ang business continuity plan is in place and hindi tayo magkakaroon ng interruption, Mr. President. Sa joint hearing na yan, paulit-ulit na tinanong ng ating mga mambabatas kung magkakaroon ba ng power interruption mula April hanggang June. During that hearing in April, Senator Sherwin Gatchalian, Chairman of the Senate Energy Committee, emphasized that there should be unimpeded power supply, especially for the cold storage facilities of COVID-19 vaccines. Isa po yan sa mga kinababahala natin, Mr. President. Sapat nga ba ang power supply para sa mga cold storage facilities ng COVID-19 vaccines, Mr. President? Kunting flashback pa, Mr. President. Do we remember that time in 2016 when brownouts hit Luzon? It was around July and August, Mr. President. That year when power supply ran short, there were simultaneous maintenance shutdowns and forced outages of several power plants due to technical glitches, Mr. President. 5 years ago, Secretary Cosi declared that there is no looming power crisis. And here we are, having brownouts, Mr. President, nasa red alert pa naman tayo ngayon. We are expecting bigger problems pertaining to power supply. Have we done enough preparations for the surge in power supply demand this summer? This is a recurring problem, Mr. President. We cannot rely on the same strategies to solve this problem on the rapidly growing demand for power supply. We need to innovate. We need to secure renewable energy sources. Mr. President, I'm with Senator Win Gatchalian and our colleagues in the Senate in calling for accountability for all the concerned agencies. We need proactive leaders. We need dedicated officials who will fulfill their sworn duties and responsibilities to the Filipino people. Paulit-ulit po ako nananawagan, Mr. President, na itigil na muna natin ang politika. Napakarami po nating problema na dapat nating harapin at hanapan ng solusyon. Pero nakakalungkot isipin na yung ibang mga opisyalis po natin na dapat ay mga siwa ng sitwasyon ng mga problema natin na kinakaharap natin ngayong panahon na ito, Mr. President, wala po tayong, ang inuna po ay yung pamumulitika, Mr. President. I'm talking directly to Secretary Cosi, Mr. President, na as a PDP member, kasamahan sa partido, kung ano man yung mga ganyang sitwasyon, ano man yung mga pagkukulang natin ay nakaka-apekto sa aming mga PDP members, Mr. President, na kasama namin sa isang partido. Yun po ang ano natin, nadadamay tayong lahat doon sa mga problema na nangyayari ngayon. Marami pong naapektuhan. Hindi lamang po ang mga maliliit na tao, pati po yung mga malalaking mga businessmen, Mr. President. Sa isa pong blackout, Mr. President, ilan pong, hindi po siguro million o billion ang nalulugi ng Pilipinas natin kung nagkakaroon ng blackout, Mr. President. Yan po ang sinasabi ko na unahin po muna natin yung pagtulong. Kaya po, pag politika ang pinag-ausapan, partido, aayusin natin yan in the right time. Walang problema dyan. Pero ang ibig kong sabihin, yung problema muna ng bansa natin at upagin natin dahil maraming mga kababayan ang maapektuhan pagka nagkaroon, especially this crisis, Mr. President, na nagkakaroon ng blackout, Mr. President, sa Metro Manila and other places in this country, Mr. President. Maraming naapektuhan, especially yung pag-aaral ng mga bata sa school. Yung mga estudyante natin na nag-online, ang dami nag-online ng mga estudyante natin ngayon, hindi pumapasok. Yung negosyo pa. Tatlong senador, Mr. President, wala kahapon dahil sa brownout, Mr. President. Naapektuhan sila. So, ang ibig ko lang sabihin dito, hindi naman sa
personal kong concern, kundi sa lahat ng mga concern, Mr. President. Anticipated ko na kasi yan na pag dumating yung problema, ang partido natin, ang partido ng PDP, ang maapektuhan dahil the Secretary ko is a member of PDP party, Mr. President. So lahat kaming mga members nadadamay kami. So that's our concern, Mr. President. We're not going to talk about politics right now. This is not the right time to talk about politics, Mr. President. Ang nais ko lang naman sana na yung problema na lang muna natin ang isiguraduhin muna natin. At kailangan wala pong maantalang business at saka yung mga pag-aaral ng mga kabataan, Mr. President. Especially yung concern natin sa storage ng COVID-19 vaccines, Mr. President. Pag yun ang naantala, ilang bilyon ang malulugi sa atin, mawawala sa atin pag yun na nasira yung mga vaccines natin na nakalagay sa storage, Mr. President. So yung concern po na yan, Mr. President, naway mapansin at bigyan ng aksyon na matugunan lahat ng problema. Hindi ito para sa akin kundi para kanino man, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Na ipakita natin as one party, nagtatrabaho tayo para ipakita naman natin na ang mga PDP party power, especially pagdating sa implementasyon at pagdating sa pag-solve ng problema. Yan po, hindi po tayo dapat mag-away-away. Dapat magkaisa po tayo in terms of, especially in this crisis, Mr. President. We should pray together para po tayo ay may biyaya ng Panginoon at iligtas tayo sa kapahamakan. Yan po, Mr. President, naway magbigay aral sa ating lahat. Ako man ay pwede rin uma-accept din ako ng advice, anything na advice na makaganda sa atin, makaganda sa aking trabaho. No problem with that. But this advice is, I think, very important na unahin lang muna natin yung trabaho natin, saka na yung politika. Kaya divided yung mga tao because of the politics. So saka natin pag-usapan yung politika pag may eleksyon na. Pero hanggat walang eleksyon, wala pang eleksyon, wag muna tayo mag-usap ng politika. Pag-usapan natin kung paano tayo makakontribute at paano natin ma-resolve ang mga problema ng ating bansa. Yan po, kasi naapektuhan din ang ating Pangulo niyan. No? Ay pinagkatiwalaan ka diyan ng Pangulo, nilagay ka diyan dahil tiwala siya sa iyo ka. Ay hindi yung madismay yung Pangulo sa iyo, naglagay sa iyo. So kailangan ipakita din natin na may accomplishment tayo nagawa. So Mr. President, yan po ang aking saloobin at maraming salamat lalo sa aking mga colleagues.